Hello, hi guys! Good morning! Halika magkape. Magkape muna tayo bago tayo gumawa ng mga gawaing bahay. Ito nga po pala ay unang video ko sa aking YouTube. Pero dati na ako nagpa-vlog sa aking page na Munatas Daily na may 8.2 followers. Follow nyo naman po ako sa aking page sa Facebook. Pero bago ang lahat, let me introduce myself first through this intro. Hello, hi there! I'm April Joy, commonly known as Aling Monang, mom of 3 here in Munatas Daily. Alelelelele, may pa ganon-ganon. Parang wala ka namang ganong intro sa page nung una ka nagbo-vlog dun O siya, anyway, back na tayo dito sa ating video. It's Tuesday morning nga at hindi nakapasok si kuya. Kasi nga, pare-pares kaming merong mga ubot sipon. Opo, kaming mag-iina. Kaya nga itong boses ko ngayon, hindi ko nga malaman kung ngungo nga ba o ano lang. Eto nga't nagliligpit na si kuya ng kanilang pinaghigaan. Silang tatlong magkakapatid nga lang yung nakahiga dyan kasi ako nakabukod yung higaan ko dun sa kabila. Anyway, sa mga hindi pa nga nakakilala sa akin, tatlong lalaki nga po yung aking mga chikiting. Sa video na to, ibibigyan ko nga lang kayo ng konting background tungkol sa aking mga buhay-buhay. Pero kung nakasabay-bay nga po kayo sa aking page, malalaman nyo nga po dun kung ano yung mga ups and downs sa buhay namin. Wala naman pong ganong espesyal sa mga content ko. Kasi po, kaya nga Munatas Daily, kasi yung ginagawa ko lang din po araw-araw yung mga content ko rito. Bukod nga po sa mga gawaing bahay, meron nga rin po akong mini garden. Ito nga pong pinagsasampayan ko ngayon, dati ko nga po yung nilinis. Ang problema nga lang, dahil sa mga hindi matapos-tapos na labahin, ayan po at lumago na naman yung kanilang mga damo. Kaya eto nga, habang nagliligpit si kuya sa kwarto, nilabas ko na nga rin tong mga nilabhan ko kahapon para nga maibilan. Nalabhan at na-dryer ko nga po siya kahapon. Pero, mas marami pa dyan yung mga naiwan. Mga sabunin at banlawin. Ewan ko nga ba kasi kung bakit hindi maubos-ubos yung mga labahan na yan. Siguro kung hindi nagkasala si Eva at si Edan noon, siguro ngayon wala tayong mga labahin, no? Char. Tapos, bukod sa aking mini garden, nagtitinda nga rin po ako ng merienda. Kaya lang, nahinto rin dahil nga po naubusan ako ng puhunan. May mga panahon kasi na on and off yung trabaho ni Bossing. Pag mga ganong panahon, nadadala po talaga yung puhunan ko at nagiging panggastos namin sa araw-araw. Habang may ginagawa nga akong iba, si kuya naman ito nga't nagpapakain ng aming mga alaga. Kaya naman ay kahit madalas kaming nagkakabangayan sa mga gawain, pagdating naman dyan sa mga manok at mga pato, talaga namang siya ang nakatoka. Minsan nga sa sobrang tuwa niya, pati yung mga sisiw pinagsasabong na Ito nga rin po yung isa pa naming pinagkakaabalahan bukod sa mini garden at sa pagtitinda. Nitong February lang, nung nag-umpisa kaming mag-alaga ng manok at saka ng pato. Awa naman at ito na nga at medyo dumadami na nga sila. Bukod pa sa mga bagay na to, marami pa nga po kayong mapapanood na kakaiba sa mga video namin. Ay hindi naman pala totaling kakaiba. Basta patungkol lang sa mga nakakaraos araw-araw at saka sa simpleng buhay. Kaya sana abangan niyo po yung mga susunod na video ko or panoorin or i-follow niyo po yung aking page para po magkaroon kayo ng background tungkol sa mga buhay-buhay namin. Ang bala ko kasi sana, iuungkatin ko pa yung mga naunang video para nga ipakita sa inyo. Ang kaso nga lang, dahil mumurahin at mahinang klase yung aking cellphone, hindi nga po kayang i-download ng malinaw at maganda. Kaya naisip ko na lang na magbigay ng konting background, tapos mag-post na lang ng updated na video sa inyo. Yan nga po, kung nakikita nyo, meron kami mga maliliit na pato, tapos naglilimlim na nga rin po yung aming mother duck. At dahil nasa probinsya nga tayo, asahan mo na nga yung malawak na walisin. Eto nga pagwawalis, hindi ko nga araw-araw ginagawa. Dahil kung araw-araw ko nga po siyang gagawin, mauubos po niya yung oras ko. Kaya ginagawa ko siya every other day. Minsan nga every week Sa lawak ba naman ng walisin, hindi ka baga naman mauumay? Pwera na nga lang kapag ka naandito si Bossing. Kasi yon kahit nagkakape lang sa umaga, kasabay ng pagkakape yung pagwawalis. Bago pumasok, kapag wala talaga siyang ibang gagawin, talagang nagwawalis yun. O kaya naman, pagka uwi niya galing sa trabaho sa hapon, habang nagkakape uli, nagwawalis. Minsan nga, inaaway niya na yung sarili niya Sasabihin niya, akala ko ba magpapahinga ako? Bakit hawak-hawak ko na naman tong walis? Ang kaso ang loko, tinakasan ako. Sa dayo na uli ang trabaho kasi nga dito walang permanente. Yung tipong on and off yung trabaho. May trabaho ngayon, bukas wala. Kaya nagtiis uli na dumayo para nga magkaroon ng diretsyon trabaho. Kasi kapag ka naandito siya tapos on and off yung trabaho, dumadami nga yung mga utang namin. Tapos mahirap makabayad kasi nga pawala-wala. Kaya nga nagtiyaga na lang muna siya sa dayo para naman matustusan yung pagkain at yung pag-aaral ng mga bata. Anyway, sa lawak ng walisin na yan, iyan nga lang yung natapos ko hanggang dun sa may dulo. Hindi ko nga muna tinapos yung kabilang side kasi nga
medyo tanghali na. Kailangan na magluto para pananghalian. Kaya naman bumaba nga muna ako doon sa gripo para naman kunin yung mga sinahod ni kuya. Pinapauna ko na kasing sahuran yung timba at saka galon para kapag bumaba ako, iaakyat ko na lang. Mahirap kasing magbaka sakali kung ako yung magdadala kasi nga minsan nauubos yung tubig sa batya. Pinakita ko nga rin dito kung gaano kalayo yung bahay namin mula dun sa aming pinagigiban. Yung tubig namin dito ay iniinom din namin yan. Ang ginagawa lang namin ay sinasahod namin diretso yung tubig dun sa hose, diretso sa galon. Hindi katulad ditong ginagawa ko na tinatabo ko pa. Ito kasi kaya tinatabo ko kasi panghugas lang naman siya ng plato o kaya naman panghugas ng kamay. Pero yung inumin sinasahod namin diretso dun sa hose at sinasala na lang. Sila sinasala nila pero ako hindi na kasi malinis naman yung tubig eh. Okay nga sana dito sa amin kasi nga libre yung tubig. Yun nga lang, paghihirapan mo nga siyang igibin. Ito kasing tubig sa amin ay free flow. Dati mas malapit siya sa amin. Yun nga lang, kapag katag-araw, biglang humihina yung tubig o kaya nawawala. Kaya naman, kailangan naming ibaba ng ibaba yung gripo para makaabot yung tubig. Kaya nga, medyo lumayo na siya mula dun sa bahay namin. Hindi kasi namin mapaakyat yung hose dito sa may amin kasi tingnan nyo naman no, ang taas paano nga akyatin. Pagpasensyaan nyo na nga rin po pala yung boses ko kasi habang tumatagal, lumalala yung pagkangongo ko. Anyway, bukod nga pala sa ganitong senaryo ng lugar namin, tabing dagat nga rin po pala kami. Kaya kung maliligaw nga po kayo dun sa page ko, si kuya nga po laging nakakabakaw at nakakalibre nga rin kami ng ulam. Yung bakaw po sa amin, yun po yung mga nakakahingi kami ng isda kapag may dumadaong na bangka. Kapalit nun, itutulong ka magtaas at magbaba ng bangka sa mga bangkero. Yun nga lang, dahil nasa dayo si bossing, ay yung panganay ko yung namamakaw. Kaya, binibigyan na lang siya ni papa kapag may huli. Swerte na lang din kapag binigyan siya ng mga ibang bangkero kasi tumutulong din naman siya sa paglalagay ng pulin sa mga bangka. Minsan din, siya yung tagabigay ng mga kinita nila mula dun sa mga pinakilo nilang isda at binibigyan siya ng 5 o 10 piso at yun ang ginagawa niyang pambaon sa school. Iba din talaga kapag ka nasa tabing dagat ka kasi kahit papano makakalibre ka ng pang-ulam-ulam. Idagdag mo pa na may sarili kang taniman ng gulay, bigas na lang talaga yung iintindihin mo. Anyway, yung mga inigib ko nga pala, nilagay ko nga yung isang timba sa may pato kasi naman meron nga silang planggana doon na para liguan at lubluban nila. Tapos, yung iba naman, nilagay ko nga dito sa ipunan naming drum. Yung mga iniipon namin dyan, yung ginagawa namin panghugas ng plato, pangluglog o panghugas ng mga gulay-gulay at panghugas ng kaldero. Pwede rin naman namin gamitin yan na pangsabaw sa sinaing o kaya pangsabaw sa mga ulam namin. Pero mostly kasi ang ginagamit namin pangsabaw ay yung sinahod nga namin sa galon. Anyway, maraming salamat sa'yo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Sana nasiyahan ka sa mga napanood mo. Abangan mo yung susunod. Thank you for watching!